So sa video na ito, pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit natin dapat bawasan paminsan-minsan ang pagtulong sa ating kamag-anak. But not the least, kung bakit nyo kailangan bawasan din ang pagtulong sa mga kamag-anak o kaibigan na lalo nang nang-aabuso, kasi ito, dahil hindi na sila natututo. Parang ano lang, kanta lang yan. Nandyan ka na naman, tunok-tukso-tukso ang aking puso. Yung sa sobrang pagbibigay mo, pagiging matulungin mo, masyadong akala na para ito sa kaibabuti nila, pero minsan, alam mo, hindi nakakabuti, napapasama Bakit? Sa totoo lang ito lang atin lang to. Nung kami po ay nag-counseling, sa may mga addict sa pamilya. Ito pong sabi ng isang counselor, alam nyo ba, ang problema po hindi po yung addict, nasyak yung buong pamilya. Siya ang may problema siya ang addict, hindi. Ang problema kung sino ang kumukonsinti at nag-enabler sa addict. Nagtinginan na yung buong pamilya. Sino sa inyo ang nape-pressure na magbigay sa kanya ng pera tuwing siya ay nagwawala? Di ba? Sino sa inyo, ika nga nag-iiwan ng pera kahit saan at siya ay nakakakuha ng pera? Kung sino man sa inyo yan ang enabler. So, nagigets nyo, doon ko na-realize, ganun din po sa pagtulong sa mga kamag-anak. Kung ikaw parati ay ang enabler, para sila ay umasay sa iyo, para sila ay maging tamad, ang problema hindi sila. Ang problema kung sino ang tumutulong. Bakit? Kasi ang ending, lagi silang nag-aabang sa iyo, hindi na sila nagsusumikap. Siguro mas maganda na lang ito na lang Ito na lang ang suggestion ko. Uulitin ko, hindi masama na tumulong paminsan-minsan sa mga kamag-anak na nangangailangan talaga at sobra talagang gipit. Pero lagi natin siguraduhin na may matitira pa rin sa inyong pamilya at sa inyong sarili para hindi ka mahirapan at the end. At huwag ka magpaabuso sa mga tao ng aabuso. Mahalaga na tuturuan din natin sila na tumayo sa sarili nilang paa.